Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man kayong inaabot ng video ito sa inyo pong panonood, kayo muli narito naman sa aking programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ang aming tatandaan dyan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang anumang ginawa mo sa kanya. Ano yon? Ang anumang ginawa mo sa kanya. Brad, bakit naman yan ang aming tatandaan? Sapagkat may kaugnayan po ito sa atin pong pagbasa sa susunod pong linggo sa November 26, 2023 na mga katagang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kausap o sa pamamagitan ng kanyang mga pangangaral at pagtuturo. Kaya bago natin bibigyan ng pagkakataon na bigyan ng refleksyon ang atin pong pagninilayan, ay bibigyan po muna natin naman ng daan ang atin po mga kapatid na walang sawang sumusuporta sa atin pong channel. Ang ating mga kapatid na wala pong sawang nagko-komento sa ating mga comment section. Shout out po sa ating mga kapatid kay Doc Ba, kay Jing Ramos, kay Ronald Pagalyaman, kay Grace Gonzales, salamat po sa inyo, kay Ricarte de Guzman, kay Glenn Bagsit Fulgar, Daisy Villanueva, Lydia Caballero, salamat po, Wilfredo Openaria, salamat, Julieta Taylor, marami pong salamat, Eduardino Marasigan, maraming salamat, Marchita Lastra, salamat po sa inyo kapatid, kay Jennifer Generoso, maraming salamat, kay Josefina Pajardo, salamat po sa iyo. Kay Telia Cabello, kay Artemio Aquino Antonio, kay Reynaldo Pajarda, kay Father Honey Kilapio, maraming salamat. Kay Rafi Reyes, Elmer Panganiban, Sheila Duenas, Evangeline Quinto, Gershon Trazo, Victorio Ondivilla, Happy Family TV, Julie Abirion, Meli Grace Valdez, marami pong salamat. Kay Sisminda Aguilar, Mega Shelnat, salamat sa iyo. Kay Michael Tuazon, Cyrene Ibon, Reynaldo Asuncion, J. Chris Bautista, Norberto Macaraig, Roger Magbanwa, Ronnie Pasqua, Joby Abubo, Nelson Domingo. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa inyo pong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik sa ating mga Sunday Gospel Reflection. At kung ibig din po ninyo na mapasama sa mga shoutout kapag meron po tayong Gospel Reflection recording, wag lang kayong mag-atubiling mag-comment kahit saan pong mga video at natitrace ko naman, nasusundan ko naman. Kaya ang akin lamang pong palagi masasabi, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga video. At tayo nga po ay magpapatuloy na sa atin pong pagninilayan. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 25, mga talatang 31 hanggang 46. At ganito po ang pagkakasaad. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan.
Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, saka akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay at inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Tayo nga po ay magpapatuloy na sa atin pong pagninilayan. Ano yung ating pamagat? Ang anumang ginawa mo sa Kanya. Ayan. Ano ang ating tatandaan? Ang anumang ginawa mo sa Kanya. Ito yung mga katagang lumabas sa labi ng ating Panginoon sa Kanyang mga kausap na dinala sa kaliwa at sa kanan. Pero bago yon, ano ang ating pag-uusapan ngayon? Meron din po itong kaugnayan sa darating pong linggong pagbasa sa Sunday Gospel, sapagkat ito na po yung panahon ng Christ the King. Ito na po yung paghuhukom, yung judgment of the nation kung tawagin, sa pagkakaintindi at pagkakaunawa ng maraming mga Kristiyano at leader ng mga relihiyon. Ito po yung tinatawag na Judgment Day, o yung paghuhukom, yung araw ng pagdating ng ating Panginoon bilang hari ng mga hari. Kaya ito yung tinatawag na Christ the King. Ayan. Anyway, simulan po natin ang ating pong pag-uusap. Ang anumang ginawa mo sa Kanya, unang gusto nating puntusan na mga magiging kaganapan sa mga panahong yun na sinasabi ng ating Panginoon. Ito, hindi na po ito patalinghaga na sinasabi ng ating Panginoon. Ito ay mayroong direktang pagpapakahulugan na sa mga kausap niya sa aktwal na mangyayari pagdating ng panahon. So, unang puntos na gusto nating puntusan, yung pagdating. Na kilala ng maraming mananampalataya sapagkat ito yung madalas na ipinapahayag ng mga kapatid nating born again and mga Protestant, yung mga iba-ibang denomination, sa pagtawag na second coming. Yan. Tinatawag nila itong second coming, pero sa mga Katoliko, ang tawag po natin dito ay final coming. Sapagkat ang paliwanag ng Katesismong Katoliko sa kanilang libro o sa aklat ng Katesismo ay wala naman daw third coming, walang fourth coming, sapagkat ang kanyang pagbabalik ay final coming. Wala nang kasunod yun. Kaya ang tawag ay final coming. So ano man yung katawagan, ito yung lahat na inaasahan ng maraming mananampalataya, yung pagdating ng ating Panginoon. Ngunit walang nakakaalam ng oras o araw o panahon. Ngunit may mga palatandaan na sinasabi kung kailan darating ang ating Panginoon. May mga bagay na hindi pa nagaganap at kapag ito ay naganap na, makikita na malapit na ang kanyang pagdating. Inihalin tulad nga ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa isang babaeng manganganak. Alam naman natin na kapag ang isang babaeng manganganak ay naghihirap sapagkat humihilab, sumasakit ang kanyang tiyan. At sa panahon ng kanyang panganganak sa sobrang sakit, siya ay napapasigaw. Diba? So yun yung mga palatandaan. Pero pagkatapos na isilang, lumuwal yung bata, nilabas yung sanggol sa mundong ito,
yung lahat ng pagod, hirap, sakit, sakripisyo sa panganganak na iibsan, napapalitan ng malaking kagalakan sapagkat may dumating sumilang na isang sanggol. So yan yung isa sa mga palatandaan na sinasabi ng pagdating ng ating Panginoon. Parang manganganak, humihilab na. Nandyan yung matinding sakit, hirap, pagsubok, problema, suliranin na magaganap sa mundong ito na parang inuuga na hindi maintindihan kung paano ka iiri. para lumabas yung sanggol na ipapanganak na dapat ng iluwal. Sapagkat kapag hindi siya iluwal, mag-o-overdue, mapapahamak yung ina at ganon din ang sanggol. So, ang pagdating ng Panginoon ay inihahalin tulad sa isang panganak. May mga sign, may mga palatandaan. At sinasabing, iilan na lang ang mga hindi pa nagaganap na mga palatandaan. Ang isa na hindi pa nagaganap yung didilim. Didilim sa katanghaliang tapat, naaakalain daw ng mga hayop gabi na, kaya magsisiuwi na sila sa kanilang mga lungga. Ang mga manok naman dadapo na sa mga sanga sapagkat aakalain nila na dumidilim gabi na. Pero araw pa yon, dumilim lang sa katanghaliang tapat. Hindi pa nangyayari yun mga kapatid, na dumilim sa katanghaliang tapat kahit na nababalitaan natin na nagkaroon ng solar eclipse, lunar eclipse, total eclipse, di ba, nagdilim. Pero hindi pa totally dumilim. Ang madalas na nagaganap at nangyayari ito, nagdilimang yung paningin dahil sa galit mo sa iyong asawa. Nagdilimang yung paningin dahil sa galit mo sa iyong anak. Nagdilimang yung paningin dahil sa galit mo sa biyanan mo, sa manugang mo, bayaw mo, sa mga kapitbahay mo. Yan, madalas mangyari, nagdidilim ang isip mo sa kagagawan ng taong ginawa sa iyo, di ba? Hindi pa nagaganap yon. At pangalawa, yung matinding taggutom. Na kahit na ang mahal sa buhay ng isang tao ay kaya niyang gawing pagkain. Biruin mo yan. Sa matinding gutom, mabuhay lamang. Marami pong eksplanasyon yan. At ikatlo ay magbabagsakan ang mga bituin. O di ba wala pa na mababagsak na bituin. Skylab, satellite, aeroplano bumabagsak. Pero bituin wala pa. Sabi ng mga scientists, ang pinakamaliit daw na bituin ay ang sukat niyang katumbas ng isang syudad sa Amerika. At ito yung tinatawag na New York City. Biro mo, sabi ng mga Amerikano, New York City is the largest city in the world. Hindi nagpatalo ang mga Bisaya, no? Hindi sabi nila, Davao City is the largest city in the world. Para naman totoo kasi yung Mount Apo, sakop pa yun ng syudad ng Davao, kaya napakalaki. Imagine mo, kung may magbagsakan bituin sa inyong lugar, kahit isa lang, kung dalawa na, di ang laki-laki ng bituin na yan. So, wala pa. Hindi pa nagaganap yun. At ikapat, ay maririnig ng lahat ng tenga ang tungkol kay Jesus. Yan, hindi pa nagaganap yan sapagkat may mga lugar pa sa ating daigdig sa mundo na hindi pa talaga nakakapenetrate at napapakinggan ang mga aral at turo at hindi pa nila kilala si Jesus. Pero once na napakinggan na nila ang ating Panginoong Jesus, yun na. Malapit nang maganap at matupad yung sinasabing pagdating. Kaya lang ang tanong ay napaghahandaan ba natin yung kanyang pagdating? Yung kanyang pagparito na paghahandaan. Ano ba ang purpose at layunin ng kanyang pagdating? Ay upang sunduin, kaunin. Maliwanag na sinasabi ng John 14:1, di ba? Patuloy hanggang pagbasa. Ako'y yayaon, ako'y babalik na sa aking ama. At pagdating ko sa bahay ng aking ama, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, ng matutuluyan. At kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik. O diba? Sabi niya yun upang kayo sunduin. So yung mga pangako at mga pananalitang yun ng ating Panginoon ay sinabi niya mismo sa kanyang mga alagad. At ang kanyang babalikan ngayon ay hindi lang ang kanyang mga alagad, kundi ang lahat na ng mananampalataya na kumikilala at siya ay ginagawang Panginoon ng buhay ng mga taong ito. So ito nga yung sinasabing pakakasalan ng lalaking ikakasal, sapagkat si Jesus ang lalaking ikakasal at ang babae namang pakakasalan ay ang kanyang iglesia na binubuo ng mga mananampalataya sa buong mundo. Kaya nga ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay makikita ng lahat ng mata. Sabi po talaga bang makikita ng lahat ng mata? Kung siya'y darating sa ating kapanahunan ngayon, dahil napaka-high-tech na natin ngayon, anumang event, anumang okasyon, anumang pangyayari, di ba minsan kapag may hawak kang cellphone, gusto mong i-live? Mapa Facebook, mapa YouTube, anumang social media platform, gusto nating live para mapanood ng mga nasa iba't ibang sulok ng mundo. O, di ba? So, ang pagdating ng ating Panginoon,
Sinasabi po ng Biblia na makikita ng lahat ng mata. Talaga bang makikita ng lahat ng mata? Sabi kasi, sa pagdating ng Panginoon, ang magiging kaganapan, bubuhayin yung mga namatay na nasa Kanya. Mga namatay sa dagat, mga nakabaon sa lupa, mga nakremate, sa isang iglap, bibigyan ng panibagong katawan, at aakyat sa mga alapaap, at kasunod nito yung mga buhay. Sa isang iglap, sabi po ng Biblia, sa isang kisap mata, yung mga katawang panglupa ng tao ay papalitan ng mga katawang panglangit at sabay-sabay nasasalubong. So ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay mayroong pagsalubong. Sino ang sasalubong? Ang mga mananampalataya. Pag tayo ba, halimbawa, umaakit na sa mga alapaap, may dala ka pa bang cellphone? Wala ka nang dalang cellphone. So hindi mo lang siya makikita, mararanasan mo pa siya. Sino yung makakakita? Di yung mga taong naiwan na may hawak ng cellphone. Anong gusto mo? May hawak ka ng cellphone o wala ka hawak ng cellphone? So mapapanood at makikita ng lahat ng mata. Pero tayo, hindi lang natin makikita, bagkus mararanasan pa. Kaya nga sasabihin siguro ng mga kapitbahay natin, mga nakakakilala sa atin, "Oy, si brother yun nakasama umakyat sa alapaap. Oy, si sister yun o yung choir namin ito sa simbahan o yung pastor namin ito o yung pare namin ito o yung preacher namin ito nakasama." Sino makakapanood? Yung mga naiwan. Ikaw, kung sakali man, loobin ng Diyos sa tayo mapasama, hindi mo lang basta siya makikita, mararanasan mo pa. So, yung kanyang pagdating. Sino ba ang kanyang susundiin? Di yung kanyang mga kauri. Yung mga taong nanatiling tapat sa kanya hanggang kamatayan at nanatiling tapat nung siya nabubuhay, naaabutan pa siyang buhay. So, yung pagdating. Pero, meron pong malaking tanong ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ano yung kanyang tanong? Sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Biruin mo, may pagtatanong ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, ito yung tinutukoy na pagdating. Sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Bakit kaya siya nagtatanong? Kasi tingnan po natin ang galaw ng mundo ngayon. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. Tatandaan natin, sinasabi ng Biblia, sa pagdating ng Panginoon, hindi malalaman ng mga tao sapagkat sila ay abala sa kanilang mga gawain, sa mga pagpapayaman, sa mga kasiyahan. Kaya, mayroong malaking tanong ang ating Panginoon. Sa kanya kayang pagbabalik, may madatnan pa kaya siyang mga taong nananalig sa ating mga lugar? Yung po yung mga tanong na tayo po ang makakasagot. Pwede nating sagutin, "Yes Lord, meron kang aabutan dito sa aming lugar." So ano ang una nating pinupuntusan? Ang pagdating. Ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pagdating ay tiyak at sigurado na may kasama siyang mga anghel. Ano ang tawag sa kanyang pagdating? Final coming. Sabi ng verse 31, "Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya siya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig." So, tingnan niyo sa kanyang pagdating, mayroon pong nakahandang kaharian doon sa mga nasa kanya. Pangalawa na gusto nating puntusan ay yung tinatawag na pagbubukurin. Ito po kasi yung magiging kaganapan. Sa kanyang pagdating, sa kanyang pagbabalik, ito yung susunod na senaryo. Ito yung magiging kaganapan. Sabi ng verse 34, "Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Ano ang magaganap? Yung lahat ng mga nasa kanan ay papapasukin. Diba? Kasi mayroon pong naganap na paghihiwalay pagbubukod
Yung mga nasa kanya, yung alam niyang gumawa ng tama ayon sa kanyang datos, ayon sa kanyang pagtingin, ayon sa ginawa ng tao, ilalagay sa kanan yung mga nasa kanya, at yung mga wala sa kanya ilalagay sa kaliwa. Sabi ng verse 35, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid nyo ito, sa akin ninyo ito ginawa. So mayroon pong pagbubukod. Ngayon, yung mga nasa kanan na inilagay ng Panginoon na inihanda para papuntahin, para dalhin sa kanyang kaharian, na ginawa, sabi ng ating Panginoon, mula pa nung likhain ng daigdig, mula pa nung una, ang dadalhin doon yung mga nasa kanan na kanyang inilagay. At ang sabi dito ng ating Panginoon, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid. Sino yung mga nasa kanan? Sila po yung mga matutuwid, sila po yung mga namuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sila nadala, kaya sila inilagay sa kanan para dalhin sa kaharian ng langit, ay dahil meron silang ginawa. Sa kanilang pagiging matuwid, meron silang good works. May mabuti silang ginawa sa kanilang kapwa. Sasabihin ng mga matuwid, ano ang sabi doon? Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain at nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Bakit sila napunta doon? Sa kanang bahagi ng ating Panginoon na nakahandang dalhin sa kaharian ng Diyos. Dahil sila ay naglingkod, gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Na ang tanong nila, kailan namin kayo pinaglingkuran? Kailan namin kayo pinakain? Kailan namin kayo dinamitan? Kailan namin kayo pinainom? Kasi ang banggit dito, nung ako'y nauhaw, nung ako'y nagutom, nung ako'y nagkasakit, nung ako'y nabilanggo, ininyo akong pinaglingkuran. Nagtaka ngayon, mayroong malaking pagtataka yung mga matuwid. Kailan namin kayo ginawa ng mga bagay na yan? Sumagot ang ating Panginoon. Sabi ng verse 40, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kaya pala sila napunta doon sa kanang bahagi. Sapagkat ang kanilang ginawa ay naging mabuti sa kanilang kapwa. Actually, hindi kapwa ang banggit dito ng ating Panginoon. Ang banggit sa ating pagbasa ay hindi kapwa, kundi kapatid. Pinakahamak kong kapatid. Ang gustong tukuyin dito ng ating Panginoon na pinakahamak kong kapatid na itinuturing ni Jesus ay ang kanyang tagasunod or ang mga mananampalataya. Kaya ikaw po na nakikinig ngayon, ano na ba ang nagawa natin sa pinakahamak nating kapatid? Pinakahamak nating kapwa mananampalataya. Pinakahamak nating kasama sa gawain, sa simbahan, sa fellowship, sa assembly. Ano na ba ang ginawa mo? Minsan kasi, sa totoo lang, may mga taong mabubuti sa ibang tao, pero hindi mabubuti sa kanyang mga kasambahay. Minsan totoo din di ba? Minsan may mabubuting pakikitungo ang mga mahal natin sa buhay sa ibang tao, sa labas ng bahay, pero sa kanyang mga kamag-anakan, sa loob ng kanyang tahanan, walang mabuting pakikitungo. Yun ba ay tama?
Hindi ba dapat ang una mong pakikitunguhan? Hindi ba't ang unang makikinabang ng mga pagpapalang nasa sa iyo ay ang iyong mga kapatid, ang iyong kadugo, ang iyong mga kasambahay, bago ka maging mabuti sa ibang tao? Hindi naman natin nilalahat, pero mayroong pong ganun. Ngayon, puntahan natin yung kapwa natin mananampalataya sa isang simbahan, sa isang fellowship, sa isang prayer meeting. Minsan nagiging mabuti tayo sa ibang tao, pero doon sa ating mga kasamahan at kapwa mananampalataya, nagiging madamot tayo. Nagiging tikom tayo, di ba? Hindi tayo tumutulong. Minsan mas mabuti pa yung pakikitungo natin sa ibang lugar kaysa sa ating community pinaglilingkuran. Hindi ba dapat ang unang makinabang na mga pagpapalang tinatanggap mo, tinatamasa mo, ay ang iyong pinakahamak na kapatid sa iyong community, sa inyong gawain, sa inyong assembly, sa inyong iglesia, sa inyong samahan? O, di ba? Ano ang address dito ng ating Panginoon? Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kaya pala sila inilagay ng Panginoon dun sa kanan na nakahandang dalhin sa kaharian ng langit sapagkat sila ay gumawa ng mabuti hindi lamang direkta kay Jesus kundi sa mga itinuturing ni Jesus na kanyang kapatid, pinakahamak na kapatid. Kaya nga, ito ang totoo Hindi po mawawala ng saysay at kabuluhan ang anumang bagay na pagtulong, paglilingkod, pagpapakain, pagpapainom, pagdalaw, pagsuporta, pagtulong sa ating mga kapatid na lubhang nangangailangan na talagang walang-wala. Hindi ka man magantihan ng mga taong ito ang sigurado, si Jesus ang gaganti ng kabutihang ginawa mo sa Kanya. Maliwanag po yun kaya nga sila nilagay sa kanang bahagi para ihanda na dalhin doon sa kaharian ng Diyos. So, yun ang tanong ng mga nasa kanan. So ano yung ikalawang pinupuntusan natin? Ano yung una? Ang pagdating. Darating at sinisigurado ng Biblia na darating ang Panginoon. At pangalawa ay pagbubukod-bukurin. Sinong ilalagay sa kanan? Yung mga matuwid. Sino naman yung ilalagay sa kaliwa? Ito yung mga taong hindi matuwid, siyempre. Ito yung mga taong masama na tinutukoy. Ito yung mga taong hindi marunong lumingap. Ito yung mga taong hindi kumikilala ng pangailangan ng kanyang kapwa-kapatid. Hindi nakakaramdam ng pangailangan ng kanyang mga kapwa o ng mga mahal sa buhay. Pangalawa, pagbubukurin. At pangatlo, mga kapatid, ito. Verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So nandito na tayo doon sa mga inilagay sa kaliwa. Ito yung ikatlo na gusto nating puntusan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ng hari ng mga hari, ang susunod na magiging kaganapan, ihihiwalay yung mga nasa kanya, ilalagay sa kanan, at yung mga nasa kaliwa, ito yung tinutukoy na mga suwail. Ito yung mga tinutukoy na masama. Ito yung mga taong tinutukoy na hindi kumalinga, hindi tumulong sa kanyang kapwa o sa pinakahamak na kapatid ng ating Panginoong Yesus. Tika muna, talaga bang itong mga nasa kaliwa ay hindi tumulong? Maaring tumulong din sila, maaring nakipagkapwa din sila, maaring nagbahagi din sila. Kanino? Sa mga taong kauri lamang nila. Pero doon sa mga taong aba at nangangailangan, mukhang malayo ang kanilang pansin. Ito yung mga taong kung tumutulong ay naghihintay ng palit, naghihintay ng sukli, na sila ay magantihan din ng kabutihan.
Ang sinasabi dito, nung sila magtanong, kailan namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang damit, nagkasakit, nabilanggo, na hindi namin kayo ginawa ng kabutihan. Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na ito, nang hindi ninyo ito ginawa sa kanila, ay sa akin nyo ito hindi ginawa. Kung ang Panginoong Hesus ay magpapakita sa kanila, sa ganoong kalagayan ng pangangailangan, hindi ba nila tutulungan? Maaaring tutulungan nila, kaya lang hindi nila inaasahan na nagdi-disguise ang Panginoon at sinasabi niya na siya ang kumakatawan sa mga hamak, sa mga dukha, sa mga walang makain. Siya ang kumakatawan sa mga walang damit. Siya ang kumakatawan sa mga nagkakasakit. Siya ang kumakatawan sa mga nabilanggo. Siya yung kumakatawan sa mga taong nangangailangan. Ngunit yung mga taong ito ng mga nasa kaliwa, wala man lang paglingap doon sa mga taong mahihirap at mga duka at mga nangangailangan, na hindi nila inaasahan na kay Jesus pala nila ito ginawa. Sa Panginoon pala nila ito hindi ginawa. Sa Panginoong Jesus pala nila pinagdamot yung tulong na dapat itinulong nila. Kung alam lang nila na si Jesus ang kumakatawan sa mga ito, sigurado tutulungan nila. Kaya lang, hindi nga po sila katulad ng mga taong matuwid. Yung mga tao po kasing matuwid, hindi namimili ng kanilang tutulungan at paglilingkuran. Hindi nila iniisip yung in return, yung balik sa kanilang ginawang pagtulong. Sapagkat sinasabi naman ng Biblia, kapag tayo naglimos sa mahirap, parang sa Diyos tayo naglimos. Kapag tayo nagbigay sa walang-wala, parang sa Diyos tayo nagbigay. Kung sa Diyos tayo nagbigay, sa Diyos tayo naglimos, hindi ba niya yan gagantihan sa atin? Magpapatalo ba ang Diyos sa atin? Tatandaan natin ang propeta na kapag ginawan mo ng kabutihan, hindi titigil yan na hindi ka magantihan at masuklian dun sa kabutihan ginawa mo sa isang propeta. Kapag ginawan mo ng kabutihan ang isang taong mabuti, hindi titigil ang mabuting taong yan na hindi ka magantihan sa mabuting ginawa mo sa kanya. Dinalo pa ang Diyos higit sa mabuti, mabuting sa lahat, na kapag ginawan mo siya ng kabutihan, ang hindi kanya gantihan, magpapatalo ba ang Diyos sa iyo? Yun yung maganda sa mga nasa kanan. Kasi nung sila'y maglingkod, hindi nila tiningnan, hindi nila in-expect kung anong maigaganti sa kanila, pero bandang huli, meron parang reward. Kaya sa ikatlo ay mayroon pong pagbibigay gantimpala. So ang ikatlo ay mayroon pong kaugnayan sa tinatawag na reward and judgment. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay mayroong tinatawag na eternal separation. Mayroon pong paghihiwalay. Ilalagay yung mga nasa kanan, ito yung mga matuwid. Ilalagay yung mga nasa kaliwa, ito yung mga masasama na hindi marunong gumawa ng mabuti sa kapwa, na puro pang sarili lang ang kanilang ginawa. At sila'y saan dadalhin? Sa kaparusahang walang hanggan. Yun naman mga nasa kanan, dadalhin sa buhay na walang hanggan. Sabi ng verse 41, inulit na natin kanina, hanggang verse 46. Sabi sa verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa mga panahong yon, sa pagdating ng ating Panginoon, yung tinatawag na judgment of the nation, or yung judgment day, ito yung unang magiging kaganapan. Mayroon pong kahatulan. Sa mga araw at panahon na yon, mayroon pong kahatulan. Pangalawa, mayroon pong paghihiwalay. Separation. At ikatlo, ay mayroong tinatawag na reward and eternal life. Ano ang magiging kaganapan sa mga panahon na yun? Paghuhukom. Pangalawa, paghihiwalay. At ikatlo ay ang paggagantimpala. Para saan? Doon sa mga nasa kanan sa buhay na walang hanggan. Sabi ng Luke chapter 6:31 at ang Matthew chapter 7:12, halos pareha sila. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ito yung challenge, ito yung hamon. Kumusta? Iyon, ang tanong doon. Kumusta ang pagtingin natin doon sa mga taong nangangailangan na ating mga kapatid na itinuturing ng Panginoong Yesus na pinakahamak na kanyang kapatid din? Ano nang ating nagawa doon sa mga pagkakataong nakita natin kung paano tayo makakaabot, makakatulong, makakagawa ng mabuti sa kanila? Or ang ating bang ginagawa ay katulad ng mga nasa kaliwa
na wala man lang pagtingin, wala man lang pagsulyap, wala man lang pag-abot ng tulong. Pwedeng tapik ng balikat kung talagang walang-wala kang madukot sa bulsa. Yung pagpapalakas ng kanyang kalooban, pagpapalakas at pagpapatatag ng kanyang pananampalataya, sapat yun para siya ay magawan natin ng tulong. Yung maipanalangin siya sa panahon ng kanyang kapighatian, pagsubok, problema, suliranin, ay sapat para tayo makapagbigay ng encouragement sa kanya. So ano ang ating pinag-uusapan? Ang anumang ginawa mo sa kanya. So nasasagot na mga kapatid. Ang anumang ginawa natin sa ating kapwa, tiyak na mayroon pong gantimpala sa atin pong Diyos. Ang anumang hindi mo ginawa sa iyong kapwa, ay tiyak na mayroon kang gantimpalang kaparusahan. Gantimpala ba yun? Kaparusahan nga di ba? So, ang anumang ginawa natin, sinisigurado ng Biblia, sinisigurado ng ating Panginoon na may tiyak na gantimpala. So, ang anumang ginawa mo sa Kanya, ano yung unang pinutusan natin? Ang pagdating. Ang kanyang pagdating, tiyak at sigurado, at ang kanyang kukunin at susunduin ay yung mga nasa kanya na ipinaghanda niya ng matitirahan. Sabi nga sa ating pagbasa, bago palikhain ng daigdig ay inihanda na para sa kanila. Sino-sino yon? Yung mga naroroon? Sapagkat ang susunod na kaganapan sa kanyang pagdating, mayroon pong separation. Yan, may pagbubukod. Ilalagay sa kanan yung mga matutuwid, ilalagay sa kaliwa yung mga masasama, itong hindi gumawa ng mabuti sa kapwa. At ang destinasyon ng mga matuwid sa paghahari ng Diyos sa karang langit, at yung mga nasa kaliwa naman ay sa kaparusahang walang hanggan. So, ang kanyang pagdating, pangalawa, ang pagbubukod. At ikatlo ay ang pagbibigay ng gantimpala. Ang nakatitiyak na gagantimpalaan dito ay yung mga taong gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa, sapagkat sabi ng Panginoon, ang anumang ginawa mo sa pinakahamak na ito, hindi mo ito sa kanila ginawa, kundi sa akin mo ito ginawa. Kaya ngayon yung hamon ano na ang ating magagawang tulong sa mga taong nangangailangan na naghihirap at naghihikahos, abang-aba at hamak na hamak. Maraming salamat, at kung kayo pinapagpala ng video ito, ng reflection natin ito, huwag nyo naman kalimutan na mag-like and share nyo na din ang video ito. Malay nyo, ang refleksyon ito makatulong sa kanila at mapagpala sila sa inyo pong pagbabahagi, na pagpala sila, pagpapalain din kayo ng ating Panginoon. Huwag nyo rin kakalimutan kalimbangin yung bell icon dyan at piliin yung all para anytime na may bago po akong upload, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong palaging tanging masasabi sa inyo ay pagpapalain po tayo ng ating Diyos kapag tayo nagkaroon ng pananalig at pagtitiwala. Kaya hayaan lang natin palagi na ang Diyos ay maging Diyos ng ating mga buhay. Bye-bye! And I love you with the love of the Lord. Hinandog mo ang anak mo upang iligtas. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din, at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send